Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Christian Esguerra nagpahayag na nakakatanggap di umano siya ng pagbabanta. Nitong mga nakaraang araw lamang ay inulan ng batiko si Christian Esguerra mula sa mga loyalista. Ito ay dahil sa mga sinabi nito laban sa Pangulong Bongbong Marcos na masasakit na salita. Ito ang mga salitang binitawan ni Christian Esguerra laban sa Pangulo na ikinagalit ng husto ng mga supporters ni PBBM, lalong-lalo na ng mga loyalista. Kung malusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang, either tanga ka o kasabwat ka or both. Hindi ako naniniwala na nagising na lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun pala katindi itong ang corruption dito sa national budget. Ang naturang pahayag ni Christian Esguerra ay hindi katanggap-tanggap sa mga loyalista dahil pakiramdam nila masyadong nabastos niya ang Pangulo. At ikalawa ay napagbintangan pa niyang isa rin ang Pangulo sa may mga gawa ng insertion sa national budget. Samantalang kung ating matatandaan na tanging ang Pangulong Bongbong Marcos lamang ang siyang nagbulgar ng anomalya sa flood control program at nagpakulong sa mga sangkot dito. Ang malaking epekto sa mga sinabi ni Christian Esguerra ay nagdulot ng malakihang pag-unsubscribe sa kanyang YouTube channels mula sa mga organic supporters ni PBBM. Dito, naramdaman ni Christian Esguerra ang galit ng mga supporters ni PBBM. Kaya naman ay napilitan siyang magbigay ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang programa. Subalit, ayon sa kanyang mga tinuran sa kanyang programa, ay tila ba'y hindi pa rin siya nagpakumbaba o humingi man lang ng dispensa sa kanyang mga sinabi laban sa Pangulo. Ang tanging nais lamang kasi ng mga supporters ng Pangulo, lalong-lalo na ang mga loyalista, ay ang irespeto man lang ang Pangulong Bongbong Marcos, lalo't siya ang ulo at pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Dahil sa mga sigalot na nangyari sa pagitan ng mga loyalista at ni Christian Esguerra, ay sinakyan naman ito ng mga DDS. Dahil ayon sa post ni Christian Esguerra, ay may isang tao di umano ang nagpadala sa kanya ng mensahe ng pagbabanta. Ayon sa mensahe, ay isang balalang di umano si Christian Esguerra. Alam mo, Christian Esguerra, maaaring nakapagbigay ng mga komento ang mga loyalista o maaaring nakatikim ka ng maanghang na salita mula sa mga ito dahil nasaktan mo ang kanilang damdamin dahil sa mga tinuran mo sa Pangulo. At bagamat nakapagbitiw ng masasakit din na salita ang mga ito, ay hindi naman ito hahantong sa pagbabanta sa buhay ng isang tao. Alam naman nating lahat kung sinong mga tao ang siyang may kakayahang gumawa ng ganoong pagbabanta, yun ay ang mga DDS na maaaring nakikisakay sa ganitong issue upang siraan ang administrasyon ni PBBM. Kung ano man ang mga maanghang na salita na natatanggap mo, hanggang dun lamang yun at hindi nahahantong pa sa pagbabanta. Yun lang ang masasabi ko. At ang maipapayo ko lamang sa iyo, Christian Esguerra, ay magpakumbaba ka at humingi ng paumanhin. Kaming mga supporters ng Pangulong Bongbong Marcos ay malambot ang mga puso at madaling magpatawad. Yun sana ang gawin mo para humupa na ito.